Isa naman ang patay at 2 sugatan ng sumalpok ang isang delivery truck sa isa pang truck sa Atimonan, Quezon. Batay sa investigasyon ng pulisya, galing Maynila at patungong Bicol ang delivery truck nang maaksidente sa barangay Malinaw, Ibaba. Nawalan umano ng kontrol ang driver sa manibela kaya sumalpok sa likod ng nakahintong truck sa gilid ng highway. Wasak ang unahang bahagi ng delivery truck at naipit sa loob ang 3 sakay nito. Dead on the spot ang lalaking pahinante, habang sugatan naman ng driver at isa pang pahinante. Hindi naman nasaktan ang driver at pahinante ng nabanggang truck. Wala silang pahayag. Patuloy ang investigasyon. Huwebes latest na mga mare at pare. Sumalang sa larong Kiss, Marry, Kill sa Kapuso Artist Tambayan si P77 star Barbie Forteza. Sino kaya ang napili niya na Mary? David Licauco, Sam Concepcion, JC Alcantara. Marry natin ng David. Dahil? When you marry someone, kailangan talagang kilalang-kilala mo, diba? At you accept all the perfections and the imperfections of the person. Sa fun game, napili ni Barbie si David dahil sa choices. Si David ang pinakamatagal niya ng kakilala. Ang co-star niya sa Beauty Empire na si Sam Concepcion ng Kiss, habang Kill ang kasama niya sa P77 na si JC Alcantara. Speaking of JC, nakasama siya ni Barbie sa block screening ng kanilang movie last Tuesday. Full support doon ang Kapuso stars na sina Christopher Martin, Rita Daniela, Mikey Quintos, Joyce Ching at iba pang kaibigan ni Barbie. Present din ang ilang direktor na nakatrabaho ni Barbie sa mga Kapuso series. Chika ni Barbie sa Inyong Mare, thankful siya sa mga kaibigang nagpunta sa kabila ng busy schedules. Now on its second week, mapapanood pa rin sa mga sinihan nationwide ang mind-bending horror film na P77. Sa iba pang balita, arestado sa Batangas ang isang hinihinalang gun runner o iligay na nagbebenta po ng armas. Balitang hatid ni June Veneracion. Takbo. Huli sa akto ang isang hinihinalang gun runner sa buy-bust operation ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Santo Tomas, Batangas. Nakatakas naman ang isang kasama ng sospek. 3 hindi lisensyadong rifle, mga magazine at kahon-kahong bala ang nakuha ng mga pulis. So ito yung mga kontrabando na nakuha ng tropa. Ito, ayan, pakita mo yung bala. Isang organized group ito. We're checking kung gaano ano ang extent nung kanilang operation. Isang informant ang nagbigay sa CIDG ng tip tungkol sa matagal ng operasyon ng gun running group. Isang buwan nagplano at naghanda ang mga pulis bago idulunsad ang entrapment operation. Sa Batangas at iba pang kalapit na probinsya nag-ooperate ang gun running group. Bagong-bago pa ang mga nakuhang baril. Ang ibang parte ay may tatak ng USA. Sabi ng CIDG, iniimbestigahan ang anggulong gun smuggling. Usual clients yan. Number 1, siyempre yung mga aficionados. Pero ang kinatatakot nga namin, yung criminal groups yung mga gun for hire. Kasi siyempre, instrument of crime ito eh. Kailangan talaga masawata natin. Sinusubukan pa naming makuha ang palig ng suspect na nasampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa desisyon ng Senate Impeachment Court na i-archive ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte, kasama natin ngayon ang isa sa mga nagbalangkas at bumuo ng 1987 Constitution, si Atty. Christian Munsod. Balikan na natin ating panayam kay Atty. Christian Munsod tungkol pa rin sa naging desisyon ng Senado kahapon. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Attorney. Morning. Opo. Ano po masasabi nyo dun sa naging desisyon ng Senate Impeachment Court na in-archive yung impeachment case ni Vice President Duterte? Nandun po kayo mismo sa plenaryo at narinig nyo yung mayorya ng ginawang debate. What is your question? Opo, ano po yung reaction nyo dun sa kanilang naging desisyon na in-archive po nila itong
impeachment case ng Vice President? I think what they said was they will archive it and kung ang Supreme Court magbago ng kanilang desisyon and following the filing of the motions for reconsideration, na pwede naman revive yung archive. Yun ang sabi nila. So, Ang ibig sabihin. Opo, so hindi pa po patay Ang itong dyan, impeachment ang case? dyan, if you read the Supreme Court decision, sabi ng Supreme Court, pag in-archive, it amounts to a dismissal. Yun ang Supreme Court decision Na at amounts, sabi nila na pwede raw i-revive. Well, I don't know what they say. But if you follow the Supreme Court decision, Supreme Court said that when it was archived, it amounted to a dismissal of the charges. So, Attorney, para po sa inyo, patay na talaga itong impeachment case laban sa Vice President dahil in-archive na ito ng Senado. Dahil ang sinasabi po ng iba, pag in-archive nga, nabanggit nyo nga, pwede pa namang i-revive Pero based nga po sa inyong sinasabi, patay na talaga ang impeachment case. Well, tingnan natin kung ano yung sasabihin ng Supreme Court. With regard to the petitions for reconsideration, including oral argument. But for example, sabi ni Senator Marcoleta na marami daw kakulangan ang House na hindi ginawa. Now that is according to the Supreme Court. In relation to the new conditions na pinasok ng Supreme Court with respect to the process. Yun. Sabi niya, kakulangan. Pero that is under the new conditions put by the Supreme Court. But under the existing conditions at the time that those things happen, walang shortcoming yung House. Di ba? That's why people are saying, well, operative fact doctrine dapat ang apply dyan. Na bagong rules nila dapat prospective rather than retroactive. Opo, doon nga po sila nagtagal, doon sa kanilang debate kahapon. Pero sa palagay nyo, dahil doon sa binanggit nyo, may pag-asa po ba yung motion for reconsideration ng House of Representatives? Well, I hope that the Supreme Court will look seriously into these issues raised and will judge accordingly, independently, and according to their conscience. Kasi kailangan yun, di ba? So, sa akin naman, because remember that eventually the people prevail. The people prevail. Kung kanilang hindi nila iniisip at saka hindi nila pinoprotect yung rights of the people, sooner or later, they will have to account for that. Opo. Nabanggit niyo po yung mga bagong panuntunan na sinasabi na inilahad ng Supreme Court at paulit-ulit pong ipinunto ni Senator Marcoleta na mali at hindi raw sinunod ng Kamara yung inihang impeachment complaint. Ano pong reaksyon niyo roon? Paano nilang sunduin yung masusunod, paano nilang masusunod yung kondisyon that was only said by the Supreme Court afterwards. Di ba? Opo. Sabi mo, they did not comply with the conditions. Well, the conditions were announced or included in Supreme Court decision after the case has already proceeded. Remember that on September 5, it was the fourth complaint was sent to the Senate, and the Senate took their oath of office. Tapos nag-issue sila ng summons doon sa Vice President. The Vice President answered yung articles of impeachment kasi naka-attach doon sa summons yun. Di ba? So sumagot yung ang Vice President. Tapos nag-comment pa yung House doon sa answer ng Vice President. A lot of things have already happened.
when the Supreme Court decision came in with these new conditions. Ngayon sasabihin ng mga senador, hindi nag-comply ang House. Of course, they did not comply because it was non-existent at the time. Yun nga po isa sa mga paulit-ulit na binabanggit ng the Senate did not acquire jurisdiction to constitute itself into an impeachment court. Pakipaliwanag nga po yun. Kasi base sa naging decision ng Korte Suprema, parang hindi nangyari. Walang jurisdiction yung Senate dun sa impeachment complaint. Sorry, I didn't the sound in my computer. I did not get your question. Nabanggit niyo po na gumulong na nga yung Senate impeachment case. Pero ang sinasabi po ng Senate ng Supreme Court, the Senate did not acquire jurisdiction to constitute itself into an impeachment court. Pakipaliwanag nga po ito para sa ating mga manonood na talagang in the first place wala na raw nangyari. Sinabi ng Supreme Court yun na wala ng jurisdiction ng Senate kasi daw nagkaroon ng violation doon sa filing of the fourth complaint. At yun ang consequence, no? So ano daw yun, ang constitutional void ab initio. So there was no jurisdictional power of the Senate anymore because there is no complaint. Opo. Wala na yung complaint, di ba? Sinabi naman po ng Senate Court kahapon na pwedeng ma-revive. Pero sabi nyo nga, kung pagbabasehan yung naging desisyon mismo ng Korte Suprema, hindi na ito pwedeng mangyari. So, posible po kaya na may maghain ng motion sa Korte Suprema para linawin nila itong kautusan na ito? Well, actually, the Senate has always wanted to dismiss the case. Do you remember when they proposed to pass a resolution to dismiss? Kaya lang, it was watered down on the objection of certain senators na sinabi, teka muna, no, you cannot do that. Kaya they amended that resolution to say na it was instead of remand, they said review, and then they said that without termination or dismissal. Pero ang original proposal doon is to dismiss. So the Senate has always wanted to dismiss this case. Opo. Kaugnay naman po sa issue ng accountability, sinabi po ng Senate President Chis Escudero, and I quote, "The Senate is not your playground to run after your enemies." Ano pong reaction niyo doon? Who is he referring to? Well, itong impeachment case po kasi paulit-ulit na sinasabi ng mga bumoto na i-archive itong kaso na talagang tinatarget lamang daw po si Vice President Duterte dito sa kasong ito. Well, that is up to the hearing. During the hearing is when Doon po ito lalabas. Will be discussed. And the objections of the Vice President will be listened to. And the Vice President can face the witnesses. And due process yan. But what the Supreme Court seems to say is that yung due process applies even with respect to the meeting of the internal meeting of the House. Di ba? Yun ang sinasabi nila na dapat in-inform si Vice President and the Vice President was allowed to put her side. But that the meeting of the House was not a hearing. It was an internal meeting in which the House endorsed the charge number 4. And after that, according to the Supreme Court, after that anong tawag dito? na-archive yung tatlo at ang interpretasyon ng Supreme Court, yung archive is dismissal. Okay. Well, abangan po natin kung anong magiging susunod na kabanata, ika nga, at kung anong magiging desisyon ng Korte Suprema sa MR at kung magkakaroon ulit ng pagsasampa ng impeachment case after the one-year ban. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Alright. 1987 Constitution Framer Attorney Christian Monsod.
Naglalakad ang lalaking yan sa labas ng isang hotel sa Tsuen Wan, Hong Kong. Ilang sandali lamang, lumitaw ang isang taxi na nagdidire-diretso na at sumalpok sa lalaki. Ang biktima, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na isang Pilipinong turista batay sa impormasyon ng Konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong. Dinala siya sa ospital pero binawian din ng buhay kalaunan. Ayon sa Hong Kong Police Force, nahilo umano ang 80 taong gulang na driver ng taxi kaya nawala ng kontrol at sumampa sa bangketa. Sugatan ng driver na inaresto rin ng mga otoridad. Ayon sa DFA, patuloy ang investigasyon sa insidente at inaantay ang full forensic report. Naabisuhan na ang pamilya ng biktima sa Pilipinas at inaasikaso na ang pagpunta nila sa Hong Kong.